Grabe to, makasaysayan mga kaibigan. Umuugong ang buong Kongreso. Masyado akong natatapangan sa presidente natin. Hindi marunong maging presidente. Manipis na manipis itong SONA tungkol sa ating mga manggagawa. Matindi, nagkakaisa na para kay Pangulong Marcos. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Buong Kongreso umiingay na. Lahat nagkakaisa kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka, bakit? Bakit ngayon lang? Ano ang meron? At bakit pati ang hindi mo inaasahan ay nagsasanib puwersa na? Hinay-hinay lang, dahan-dahan nating bubuksan ang bomba kasi hindi ito basta balita, isa tong kilos na babago sa landas ng Pilipinas. Ang buong Kongreso mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ay nag-iingay ngayon, hindi dahil may away, hindi dahil may sigawan, kundi dahil sa isang bagay na bihirang mangyari, ang pagkakaisa. Mismo si House Speaker Martin Romualdez, ang leader ng Kamara, ay nakipagkita kay former President at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, kasama pa ang mga mambabatas mula Region 3 at 4 saan sa mismong Imelda Hall sa Aguado, Manila. At bakit? Para buuin ang solidong suporta para sa bagong Pilipinas vision ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin ito. Ika pa ni Romualdez, our job in Congress is to ensure national development reaches every district, every barangay, every Filipino. Hindi lang ito salita, dala niya ang unang 20 na panukalang batas para sa reforma mula sa food security, education, digital governance, kalusugan, trabaho hanggang seguridad. At teka, hindi lang basta panukala yan. Ito'y mga hakbang na tugma sa direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang bagong Pilipinas sa pangalan, kundi bagong Pilipinas sa gawa. At sa darating na State of the Nation Address o SONA sa July 28, ipapakita ni Pangulong Marcos ang buong plano, pero ngayon pa lang nauuna na ang Kongreso. Sa tulong ni Romualdez at GMA, nagsimula na ang konsultasyon, nagsimula na ang coordination, nagsimula na ang tatagan natin ang pundasyon ng bagong Pilipinas. At pakinggan mo ito kasi hindi lang para sa headline, hindi sapat ang batas lang, kailangang tutukan natin ang pagpapatupad nito at tiyaking nakikinabang ang ating mga kababayan. Ito pa'y ayon kay Romualdez. Ito ang hindi mo dapat palampasin sa kasaysayan ng Pilipinas. Bihira ang pagkakaisang ganito. Hindi ito hype, hindi ito scripted. Kaya kapag sinabi ni Romualdez na this Congress must be defined by collaboration, consultation and concrete results, alam mong may mangyayaring bago. Buong Central Luzon at Southern Tagalog binibigyan ng boses, binibigyan ng pagkilos, binibigyan ng direksyon. At ang direksyong yan ay isang malinaw na panawagan, bagong Pilipinas para sa lahat. Ngayon tanong ko sa iyo kaibigan, handa ka na bang sumabay sa pagbabago? Kasi ang Kongreso nagkakaisa na, si Romualdez, GMA at mga mambabatas, lahat nagsasama-sama para sa kinabukasan. Grabe to, makasaysayan to. At kung ako sa iyo kaibigan, huwag mong palampasin ang darating na SONA dahil dito natin makikita kung paano binubuo ang isang bagong Pilipinas.
Grabe yung pagkakaisa na nakita natin sa Kongreso, hindi ba? Lahat nagtutulungan, nagsasama-sama at nagkakaisa para sa isang layunin, ang bagong Pilipinas. Pero alam mo bang may mas matindi pa dyan? May mas dakila pang pagkakaisa at ito hindi lang para sa isang bansa, ito'y para sa buong sangkatauhan. Hindi ito pinangungunahan ng politiko, hindi ito dinandaluhan ng mga kongresista. Ang pinuno, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ephesians 2 verses 13 to 14. Ngunit ngayon, dahil kay Kristo Jesus, kayo na noong unay malayo sa Diyos ay inilapit niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, sapagkat si Kristo ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil upang maging isang bayan sa pamamagitan ng kanyang katawan na inihandog sa krus. Katulad ng panawagan ng Kongreso para sa bagong Pilipinas, si Jesus naman ay may panawagan para sa bagong buhay. Ang pagkakaisang ipinakita ni Romualdez at mga lider ay tanda ng pag-asa, pero ang pagkakaisa na iniaalok ng ating Panginoon Jesus ay tanda ng kaligtasan. Hindi politika ang sentro ng tunay na pagbabago at tanging ang ating Panginoon Jesus lamang ang may kapangyarihan para rito. Sa krus ipinakita niya ang kanyang walang hanggang awa at wagas na pag-ibig, hindi para sa mga perfecto, hindi para sa mga makapangyarihan, kundi para sa lahat. Makasalanan, sugatan, ligaw o nawalan ng pag-asa. Ang dugo niya ang nagbura ng pader sa pagitan ng tao at ng Diyos. At ngayon, tinatawag niya tayong magkaisa, hindi sa isang gobyerno, kundi sa kaharian ng langit. At habang sinusundan natin ang pangarap ng bagong Pilipinas, huwag natin kalimutan ang tunay na bagong buhay na inaalok ng ating Panginoon Kristo. Ang political unity ay mahalaga, pero ang spiritual unity sa ating Panginoon Jesus ang pinakamahalaga at pangwalang hanggan. Kung gusto mong lumaya mula sa takot, pagkakawatak-watak at kasalanan, lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus, tanggapin ang kanyang awa, lumakad sa kanyang pag-ibig. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang ating Panginoon Kristo ngayon sa iyong buhay? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong dugo na bumura ng lahat ng hadlang sa pagitan namin at ng Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ibalik niyo po kami sa iyong presensya. Ikaw lang ang tanging pag-asa po namin. Ituro niyo po sa amin ang tunay na pagkakaisa, hindi sa pangalan ng tao, kundi sa pangalan niyo po. Naway ang bagong Pilipinas ay sumalamin sa bagong buhay na nagmumula sa iyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawanin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kaibigan, bago pa man magkaroon ng bagong Pilipinas, si Jesus na ang may plano para sa bagong buhay mo. At ngayon, ang tamang oras para sumagot sa panawagan niya, dahil ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa puso na binago ng kanyang pag-ibig. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.